kung i-deport si Tevez dahil kanselado ang passport niya o isasailalim siya sa extradition. Ayon sa DOJ, handa ang pamahalaan ng Pilipinas na asikasuhin ang pagbabalik ni Tevez sa bansa, pero nilinaw ng departamento na wala pang opisyal na komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Diin ang abogado ni Tevez sa Pilipinas na si Atty. Ferdinand Topacio, ilegal ang pagdidinig kay Tevez at utol sila sa pagpapabalik nito sa Pilipinas. Ayon kay Topacio, nakadetine si Tevez sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste. Nag-hain na rin ang abogado ni Tevez sa Timor-Leste ng petition for writ of habeas corpus para iharap si Tevez sa korte. Video and dadalhin po sa hukuman si Ginoong Tevez at doon po ay kailangan makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Tevez kung bakit siya inaresto. I'm gonna tell you what Para naman kay happened about Representative-elect Janice it. Degamo, biyuda ni dating Governor Degamo, And then dapat lang after pauwiin that, sa I Pilipinas si will still Tevez. bring my iPad in the marker so I can bring you guys. So that will happen in the car also. Umaasa rin si Ginong Degamo na matutuloy na ang paghulong ng kaso sa korte at So excited makakamtan nila guys, ang and I inakasang can wait my justisya. cat. She's gonna be in the Kabayan, video. itinatanggi naman ng DOJ ang She's gonna sinabi be ni in the Axel video. Tevez na may Her name is plano na Pixie. para sa pag-uwi ng kanyang ama. Ayon kay sa Mommy. Secretary Nico Clavano, ang impormasyon ito, fake news, anya. Kabayan? So ano hinihintay talaga natin ngayon, Adrian, para si Tevez ay makabalik na sa Pilipinas? Yung talagang opisyal na komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa, ng Timor-Leste, ng Dili at ng Maynila, ng Pilipinas, yun ang iniintay. Dahil nga, di ba, puputok itong balitang ito dahil na rin doon sa pinost na Facebook video ni Axel Tevez. Pero ang DOJ ay hinihintay pa nila kung talagang ano yung magiging arrangement. Pero ang sinasabi nga nila ay handa ang DOJ na tayo na ang gobyerno ng Pilipinas ang umako doon sa pag-transfer ng custody ni Tevez. Yung hinihintay natin dito rin sa DOJ mula sa mga opisyal. Mommy, can I play? At kinakailangan pa tayo mag-request Okay. sa Timor-Leste. So I can. So see that? I just Iniintay na it talaga is yung opisyal na deep in, komunikasyon so kasi yun na but rin I yung just need sinasabi nga put na some maaaring lotion, i-deport o kaya ay and some extradite. Talagang powder. hindi rin That's naman what kasi rin the nagpapadalos-dalos texture din and yung DOJ dito color at is mag-release ng impormasyon hanggat wala talagang nanggagaling mismo Good. doon And sa satisfying. Timor-Leste dahil syempre naggagalangan din yung mga gobyerno ng dalawang bansa. Kabayan? Maraming salamat, Adrian Ayalin. I'll take this caterpillar I'll go. Sa poll sa CCTV ang pagtagilid ng isang dump truck sa bahagi naman ng Davao Bukidnon Highway sa barangay Tabuga, Marilog District, Davao City, Martes ng hapon. Kita sa video ang pagtagilid ng dump truck at tiyan ko naman na dumadaan isang motorsiklo na ulo at nagkalat sa kalsada ang I have kargang my malalaking nails bato ng done. truck. See, it's good. Lumalabas naman sa investigasyon na binabaybay My ng mommy truck do ang not Upper want Tamugan to put Barangay the Road sa white stuff pagdating on it. sa palusong You know at the pakurbang in the bahagi ng top kalsada part, na like walang umano ng the preno at like control in the ang top driver part. sa kanyang minamanayang sasakyan. Kapasugatan ng driver at ng motor at ng truck. Mommy, say hi to my Ng viewers. pulisya ang panarabutan ng driver Hi ng truck sa naturang viewers! Now aksidente. I'm doing my skincare. Okay, so show them your No, skin. no, I don't want to show my secrets. Go there. So they can see. So back to my video. So sorry about that. Nagpapatrol, Dennis Dato. Hindi makapaniwala si Nanay Angelita. Ang viral video sa social media ng isang lalaking tiguan at nakapulanta sa kalsada na Yes, I'm ay walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak na si Christian Dave. Nabigla kami. So sorry. Kasi hindi naman siya palaway, walang bisyo. Pero bakit ganon? Sa buong inainabutan That's ng nothing. Angelita You're ang kanyang hurt. 29 anyos na anak na matagal na din niyang hindi nakikita dahil piniling mabuhay mag-isa at magtrabaho bilang food delivery rider.
Lunes ng madaling araw nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa Bitas Road sa barangay Bulido sa Bacoor City, Cavite na may mga saksak sa ibang parte ng katawan. Ayon sa Bacoor City Police, may 2 lalaki at isang babae na uno silang sospek. May conversation sila at mag-meet up sila. Pero itong babae na katarpo niya, nung nandun na sa yung tao dun sa area ng Bacoris, hindi na sila nakipag-meet. So kung tinitingnan natin ang dun is parang na-set up yung lalaki niya. Hindi ngayon alam ni Nanay Angelita kung papaano niya bibigyan ng hustisya ang anak. Sa katulad namin mahirap kumain ng justisya. Pag wala kang koneksyon, wala kang pera, basura ang kaso mo. Ganun ang paningin namin sa justisya ngayon natin sa atin. Kaya, hindi ko alam. Oh my Nagtatrabaho god. bilang house helper si Nanay Angelita. You can make a big sign, but you need to flat it first. You have to flat it dahil sa first laki like ng that, gastos. and then 60,000 pesos ang hinihingi sa kanya ng You can make it punerarya long. para sa autopsy at Not pagsasaayos today, ng right? katawan. Kaya mas pinili niya na lamang i-cremate ang anak na libre ng lokal na Okay, pamahalaan ng Las Piñas. Hindi pa ko maniwala na wala na siya. Pero ngayon nilalakad ko na yung mga papilis niya para i-ano na nga siya, do i-cremate. you hear that? Unti-unti ko lang napansin See na guys, and the insect is here. Umaasa si I know Nanay it's Angelita a na Like makuha they niya siya. Hindi na siya maghanap pa. Oh my god, it was Dennis because Dato, of that. ABS-CBN. Don't let them show you. You're new. Tinurukan ng mga pagpapagilog ang isang dayuhan. You have no clothes, only a brick. Ng mga kalalakihan na nagpanggapang mga tour guide sa Makati City. Sa Makati pa rin, Your arestado underwear. ang isa pang lalaki But no- na nanghablot naman ng cellphone ng isa pang banyaga. Only underwear. Jeff Oh Haparas. my god, don't let them show your underwear, Hindi Dean. malilimutan ng turistang Pranses na si Alias Mark ang karanasan niya sa Pilipinas nitong linggo. Ayon sa dayuhan, naglilibot siya sa Hilpuyat sa Makati City nang lapitan ng 3 lalaking nagpakilalang tour guide. Agad nagtiwala ang turista sa kanila dahil sa ipinakita sa kanyang kabaitan. Matapos umano nilang kumain, inayasan ng 3 lalaking sa Intramuros. Pero pagsakay ng taxi, tila may naramdaman siyang itinurok sa kanya. T-shirt, katulad sa anak mo, mga ganyan mga forma. An injection in my arm, so they drugged me and I became completely unconscious. Nang mawala ng malay, hindi na umano niya matandaan ang mga sumunod na nangyari. When I regained my consciousness, it was already night in Makati, Ba yan? and I discovered that they stole my phone and they stole me money. So I was directly to a police station. The day after also, From ihalo sa iinumin, ngayon sir, ini-inject na nga po nila. Kakausapin ka, kukunin mo na yung loob mo, tapos sir, ayun na. Pagka soft ka na dun sir, pakikipagkaibigan at dalang-dala ka na nila. Kakaasar ka ha? Natunto naman ang Makati City Kakaasar Police ka. ang mga suspect gamit ang tracker Ikaw at cellphone nakakatawa. ng biktima. Naaresto ang 3 Nagbibideo ako lalaking dito. nagpakilalang tour guide. Sorry na about that, guys. That was Maging ang driver na Daddy. sinasakyan ng taxi. Sorry about that, guys. It is my wet. Hey! I'm not gonna let you show that. Tumatanggi sa paratang ang ilan sa mga suspect. Pero ang isa, umaming may nilagay na pampatulog sa pagkain ng biktima. Pinara lang po nila ako. What kind Ang mga kakilala mo hindi. Nakilala ko lang po sila sa what kind of is this kind of break? I think this one was so long. Maharap sa cabin robbery ang mga suspect. But it's nice. Matinding trauma naman ang idinulot ng insidente But sa it's biktima. still I feel sad so and I don't slow. want I that think this is it's too happened slow. again to other tourists like me. Daddy, kailangan natin lagyan ng blue. Daddy, gusto ko na lagyan ng blue. Daddy, lagyan natin ng Send the message to be really aware. Daddy, lagyan natin ito ng blue. So much people. Lagyan nga natin ito ng blue. Okay? Sa tulong din ng GPS, nakita ng Makati City PNP ang isang Lagyan lalaking natin ito ng nag-snatch ng blue. cellphone ng isang Amerikano na Lagyan tumate. natin ito ng Nakita sa blue. ang biktima na nagbalik ang kanyang cellphone. Thank you very much. Ang dami nito ah. Cellphone return. Is a critical notice today. So thank you for all your officers. This is a group effort. Humingi naman ng tawad ang suspect sa nagawang krimen. Sorry po sa mga nabiktima po. Dahil alam ko na pangangailangan ko.
Maharap siya sa reklamong robbery snatching. Yung ano mo, Jeff yung... Patakas, ABS-CBN News. Yung gap mo. Isa na, yung ikit mong Oh gap. my God. Isang nanay sa Camarines Sur matapos manong ibugaw ang anim It niyang looks like minong de edad it's a na look Ito, anak. yung binigyan niya ate. Yung patrol, Karen de Guzman. Pwede naman to, ito. But the clearest one looks loud. Meron kang dito, di ba? Mabilis na bibang mga tauhan ng NBI Violence Against Women and Children Division at NBI Naga District Ano Office namimigay mo? para puntahan ng target na bahay sa Camarines Sur. So guys, Ano to? Ano sasot you ko? need to buy this and like I don't know Sa what loob ng kwarto place. ng bahay, I na-acquire used to buy isang this. nanay na magda-live show online para sa isang Sorry kliyente sa that ibang bansa. you Kasama learn si if at you tatlong don't medyo get na anak. here guys. I'm just new. I started here. But Ayon sa NBI, Guys, nakatanggap sila ng impormasyon na nagbebenta o ng mga suspect ng mga sexual na material ng mga bata. gonna watch this legit. Yun, dahil na nagbububalan silang If you wanna do then you want to watch Lilo and Stitch, watch Lilo and Stitch in your country, guys. Because if you're a Lilo and Stitch lover, you can na-recover watch mula sa Lilo and suspect ang Stitch. limang cellphone As your na parents, but if naglalaman they ng do madalas that mong to larawan at video it's ng still kanyang mga okay. anak. Napag-alaman na nasa Because $100 o mahigit 5,000 piso ang kinikita ng suspect sa bawat live show. It's okay, guys. Parents yung ano ay walang mga trabaho. So ito talaga ang kanilang ginagawang pangkabuhayan. And then Nasa I just gitna wanna NBI ang be a anim niyang anak. YouTuber. Kabilang ang So, 2 taong gulang na bunsong lalaki. Iniimbestigahan pa kung YouTuber maging now, ito but ay not biktima that ng sexual na long. pang-aabuso. I'm just Akala natin doing wala itong effect sa kanilang mga anak, pero mayroon po itong psychological Remember effect. this, my name is YouTuber Chantal Brado, King Chantal Brado. Online show ng mga bata, hindi po natin alam kung saan ito kakalat. Sinampahan ang Oh patong-patong na my reklamong God. suspect na ayon sa NBI ay walang piyansa. Oh my Nasa God. pangangalaga naman ng Oh city my social God. It's workers sa like mga this. biktima hanggang sila ay It's like makarecover this kind mula of sa forma ng pang-aabuso. It's Karen de Guzman, ABS-CBN News. Magiging libre ang toll sa NLEX SLEX Connector bilang alternatibong ruta ng mga motoristang apektado ng pagkukumpuni ng EDSA. There's like Hiniling naman ng isang libreng this sa and pamahalaan then na do magkaroon ng that, klarong solusyon like para that. sa mga manggagawang mapepermisyo sa EDSA Rebuilding Project. I like the Live mula fruit. sa Caloocan, nagpapatrol si Andrea It's Taguines. so nice. Andrea, kailan Oh my God, mommy, now you're naked, but not naked. You have underwear. Bernadette, pinaplansya pa ng MPPC at Transportation Department yung mga detalye tulad ng kung kailan magsisimula ang libreng toll dito sa NLEX Connector. Pagkamat una ng sinabi ni Secretary Vince Dizon na baka sa Agosto o sa Hulyo o sa Agosto pa kakailanganin ang toll-free expressways dahil yun naman yung kasagsagan ng pagsasaayos sa EDSA. Sa ngayon, nakatutok ang Nobody's still- DOTR sa No, pagdadagdag that's sa not much kapasidad people ng knows MRT3 me at yet, EDSA guys. bus I'm carousel just- para may alternatibong masakyan All ang you publiko. know is Rebecca Samara. Okay. 2 oras araw-araw ang haba ng biyahe ni Production. Grace mula Quezon City hanggang Ortigas That's the para makapasok sa trabaho. That's Pero all the kahit people alas 7 ng know umaga siya all umalis the ng bahay, YouTubers, nalilito pa rin siya dahil sa haba know. ng pila sa sakayan ng bus at siksikan just sa saying. MRT3. Talaga nasisiksik na ako ng mga lalaki. Nahilang ako pero inikip ko pa rin na walang mawala rin sa gamit ko. Si Sandy, naranasan pa dating masiraan ng tren habang umuulan. Oh Ito may my ganito sa may God. Cubao. Oh God. Sa may kalagitnaan, tapos nilakan namin. Mahirap. Oh my God. Kasi wala rin akong dalang payong. Oh my God. It looks like a picture. Pangamba nila, Oh, paano na lang God. kapag Yeah, I'll do ang that. computer kapag nagsimula na ang pagsasaayos sa EDSA sa Hunyo. Para sa grupong sentro, patunay Oh, ito so na many hindi bugat. lang issue sa trapiko ang dulot ng EDSA rebuilding. Problema rin ito ng mga manggagawa. Panawagan nila, makipagpulong muna ang pamahalaan sa iba-ibang sektor para makabuo ng komprehensibong solusyon. Meron bang ayuda na ibibigay sa mga manggagawa who will end up suffering more, even more, than they are suffering right now? How about exploring yung mag-provide ng mga libreng transportation ng mga kumpanya who are capable of providing such? Don't forget to like and subscribe.
that's the end of the video. Work from home setup naman ang mungkahi ng ilang business groups. Pero aminado rin silang hindi sapat, lalo para sa service workers na kailangan on-site. Commuting is such a drain. Kumakain ng oras, kumakain ng resources. We need a better response from government in terms of especially